Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin abroad. Kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo. May pangatlong impeachment case kay Sara Duterte na isinampa dyan po sa House of Representatives at inindorso ni Leila de Lima. Talagang nakakaganti na si Leila de Lima dito sa mga Duterte, kasi biruin mo naman, di ba? Anong ginawa sa kanya ng panahon ni Digong? Ginawa ng mga kaso, pinakulong, at medyo ilang taon din siya. Nagdusa rin siya sa kulungan, and then only to find out, magkakaroon ng ruling ang korte, absuelto si de Lima, di ba? So, talagang ginamitan ng kapangyarihan ni Digong kung bakit nakulong si de Lima. So, ito na yung kanyang pagkakataon, lalo pat nakabalik siya sa pwesto. Isa na siyang kongresista, di ba? So, pagkakataon niya na makaganti sa mga Duterte at kahit papaano nakatutulong ito sa taong bayan dahil pinapanagot mo itong mga Duterte, partikular si Sara Duterte, dito sa pagwawalda sa confidential funds. At isa pa, ka-coffee, alam nyo kung ano? Bakit talagang titibay yung paghihiganti ni Leila de Lima? Dahil si Madriaga, remember si Madriaga, yung nakakulong ngayon na binisita ni Sara Duterte dyan sa kulungan, magsasalita na. At ididetalye niya, hindi natin alam kung sa pagdinig niya sa House of Representatives, sa House Justice Committee, o di kaya, if ever, umusad na yan, diyan sa Senado, ididetalye ni Madriaga kung paano winaldas ni Sara Duterte itong confidential funds. Yun ang kulang Kasi una, malinaw na, winaldas talaga yung confidential funds. Very clear. 125 million pesos, saan ka nakakita ha? Winaldas sa loob lang ng 11 days. That's 125 million pesos. Parte lang yan ha, parte lang yan kasi 600 plus million yun nahawakan ni Sara Duterte. May mga fake, may mga ghost beneficiaries. Ibig sabihin, yung sinasabi nila, binayaran namin yan ng 50,000. Halimbawa, Mary Grace Piatos, binayaran namin ng 50,000 in exchange of confidential information. Diba? Sila Kokoy Villamino, sige, 100,000 in exchange of confidential information. Yung mga beneficiaries na yan, sabi mismo ng estado ng bansa, hindi nag-i-exist yung mga tao na yan. In fact, verify pa nila sa Philippine Statistics Authority o PSA, kung saan nakatala yung registration ng pagkapanganak ng mga kasal. Di ba? Hindi nag-i-exist yung mga pangalan na yan. So balik ako doon sa punto ko, malinaw na winaldas itong confidential funds. Pero paano? May mas nakakaalam at ito ay si Madriaga. At itong si Ramil Madriaga, handa na po siya na isalaysay ang mga pangyayari kung paano inubos, paano nilimas nito ni Sara Duterte ang confidential funds at itong confidential isa pa, intelligence funds. Teka, pakita ko sa inyo ha. Nakita ko na ito sa balita kanina Kaya malaking malaking problema ito sa kampo ni Sara Duterte kasi dagdag to sa problema niya Kung noon articles of impeachment, yung 6, di ba? Wala pa diyan yung testimonya ni Madriaga. Pero ngayon, mas matibay. To. Mas matibay, mas lulubog si Sara diyan. Dagdag na grounds yan kung bakit dapat siya ma-impeach. Again, noong 2025, wala pa si Madriaga. Hindi pa siya lumulutang diyan, pero ngayon ito na siya. Sabi ni Redon to Madriaga, confirm Duterte's confidential fund beneficiaries. Di ba hindi na mahanap si Mary Grace Piatos? Kahit sabihin pa ni Bato, nag-e-exist si Mary Grace Piatos. Diyan sa Davao. Marami yan diyan sa Davao. Nasaan? Sa dinami-dami niya, wala man lang lumutang na isa para i-confirm. O nakatanggap nga po kami ng 50,000 pesos mula sa confidential funds ni Sara Duterte. O sige, kahit hindi siya magpakita sa publiko sa nag-iimbestiga lang, i-confirm niya lang na tumanggap kami. Kasi yun ang dahilan ni Sara Yun ang mahirap sa confidential funds Sa kanilang liquidation, nagastos lahat yan. Pero yung mga tao, nung binuksan na, kung sino yung mga nakatanggap, wala. Nang verify, kung nag-i-exist ba yung mga tao na yan, hindi nag-i-exist. Walang records. Walang public document na involve yung tao na yun. Paano yun? Sa madaling sabi, gawa-gawa lang po yung mga pangalan. Malinaw naman yan
gumawa ko. Sino man yung nag-liquidate niyan, nag-combine ng mga pangalan. O Mary Grace, yung restaurant. O yung Piatos, yung chicheria. O Cafe Mary Grace. O tanggalin natin yung cafe. O Mary Grace. O kunin natin ang apelyido Piatos. Xiaomi. Pangalan ng cellphone. Kung ano-anong pinagagawa. O yari sila ngayon. Magsasalita si Madriaga. Ramil Madriaga, the alleged former aide of Vice President Sara Duterte, should confirm the identities of those who supposedly benefited from Duterte's confidential funds. Sabi po ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon nitong linggo lamang po. At kinonfirm na po yan, nabasa na rin po natin yan sa kaliwat kanang pahayagan, na titistigo na po si Madriaga laban dito kay Sara Duterte. Halimbawa, ito lagi tayong may ebidensya. Nakikita niyo yan sa balitang ito ng Philstar. Madriaga, testigo sa impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi nila mahilot si Madriaga. Ilang beses ba? Ano sabi ng kampo ni Madriaga? 2 beses siya pinuntahan ni Sara Duterte. Yung una, pinuntahan. Nagkausap sila. 'Di ba? Kinukumbinsi siya. Pangalawa, hindi niya na kinausap. Bakit mo hihilutin yung tao na yan kung wala kang pinatinatago? 'Di ba? Kung wala kang pinagtatakpan. Handa umano si Ramil Madriaga, dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na tumistigo sa impeachment proceedings. At Office of the Ombudsman kapag siya ay formal na pinatawag. Kaya dapat lang ipasok ito sa Witness Protection Program Kasi mabilis lang iligpit yan nakakulong magsuhol ka lang dyan ng visitor ba o mga tagaloob na dyan, suhulan nila. Utsugiin nyo na si Madriaga kasi kakanta na yan. Ang daming nalalaman yan. Pero dinidinay ng kampo ni Sara Duterte hindi raw po nila kilala yan si Ramil Madriaga. Pero marami na po mga ebidensya nagsasabi magkakilala sila. May mga communications, may mga invitations sa email. Paano hindi kayo magkakilala? Iniimbitahan mo. Yung mga litrato, pwede mo pang i-deny. Hindi, nagpa-selfie lang sa akin yan. Hindi May mga videos na tinatawag mo yung tao. May mga invitation letters, may mga events na magkakasama kayo. Nagkataon lang. Lahat yun nagkataon. Kahit anong dinay pa ni Sara Duterte dyan, di niya naman i-deny yan. Diba, bakit mo pupuntahan sa bilangguan kung hindi crucial yung tao na yan? Kaya dapat ipasok sa Witness Protection Program itong si Madriaga sa WPP para maprotektahan ito. Kasi marami rin nalalaman yan And alam ko, pinoproseso na nila. May nakarating sa atin na pinoproseso na nila yung application ni Madriaga, Sa isang pulong balitaan, kaagad namang nilinaw ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad na wala siyang nalalaman o intensyon na ang affidavit ni Madriaga ay naisama sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente at natukoy lamang nila ito sa ilang mga news reports. Sabi ng abogado pero wala naman siguro nagbabawal na pwede mong gamitin yung affidavit na yan. Mabilis makakuha ng mga ganyan dokumento As long as authenticated yan, hindi mga peking dokumento may affidavit May sworn statement itong si Madriaga. Ipinasa na sa ombudsman yan. For sure, DOJ may copy yan. Dito lang kung paano nakakuha ng kopya. Kung kasama man po, I think kasama po dito sa bagong impeachment case ni Sara Duterte. Yung pangatlo, syempre mga mambabatas yan Sila Laila de Lima yan, of course they have access. Makakakuha sila ng mga affidavit. Basta kailangan nilang i-verify kung totoo yan, yung affidavit na yan. Huwag yung gawa-gawa kasi gano'n lang din yan Para saan pat nag-aasam tayo ng hustisya, di ba? Tapos pepekein ninyo yung mga dokumento. And I don't think gagawin nila yan. Hindi sa kanila din nag-bounce back yan. Di ba? Gayunman, tiniyak niyang handa ang kanyang kliyente na humarap sa Kongreso sakaling padalan siya ng subpina para dito. Definitely. Actually, hindi na tanong yan kung pupunta si Madriaga o hindi. Kasi may mga expose na siya Di ba? Ilang buwan na yan yung mga press conference na yan Sinasabi yung intensyon ni Madriaga. In fact, tinuturo niya si Sara Duterte, may mga detalye siyang inilalabas. Nasa balita yan, kaliwat kanang pahayagan. So definitely, nothing to lose si Madriaga. Nakakulong na siya di ba? Hindi ikanta mo na yung mga dapat ikanta. Hindi pwedeng ikaw na yung nakakulong. Kung matatanggap pa siya sa Witness Protection Program, absuelto pa siya. Di ba? Ikulong yung dapat ikulong dyan. Magsalita na siya, huwag na siya magtago ng kung ano man yan. Alam niya kasi nag-aaral naman ng abogasya yan. Alam niya na the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado o sa Ombudsman. Again, walang reason para humindi si Madriaga. Sa akin malinaw yan Walang reason para humindi si Madriaga
Lalo na kung magdidiin kay Sara Duterte. Kasi nabulgar niya na nga yan eh. Inilabas niya na nga yan eh. Sabi po ng kanyang abogado, si Palad, no? So yung willingness niya, yes, basta magka-receive siya ng subpoena o ipatawag, mag-a-appear po siya. Nilinaw naman din niya na wala pa namang sino mang kumukontak sa kanila hinggil sa nasabing issue. Sa tingin ko this month, sir, attorney, sa tingin ko this month may kukontak na sa inyo. Kasi tira mo, nasa House of Representatives na, di ba? Yung third impeachment case, naipasa na kay Sec. Gen yan. Later on, ifo-forward na yan sa office ni Speaker. After that, isasama sa order of business ng House of Representatives sa plenaryo. And then, ibabato yan sa House Justice Committee. Diyan, magkaroon sila ng hearing, pagdinig dyan, mabilis lang po yan. Magkaroon na sila ng decision dyan. Kung sufficient ba yan in form and sufficient in substance. At ma-determine na nila yan, pagbotohan ulit sa plenaryo, aakyat na po yan sa Senado. And then, mag-hearing. Ang tansya ko dyan, baka March, nasa Senado na yan. Ngayon, February, no? Konting hearing sila dyan. By March, iakit na ng Senado yan. O baka, dyan na ipatawag si Madriaga sa Senado. Hindi natin alam, di ba? Kasi may mga kaso din si Sara Duterte. Nakasampa dyan sa Ombudsman. May mga nakabinbin dyan sa DOJ. Meron dyan sa NBI. Hindi natin alam kung saan ipatatawag. Itong impeachment, definitely, nakapublicize po yan. Mapapanood natin yan. Makikita natin yung hearing nila dyan. Umaasa naman si House Committee on Public Accounts Chairperson na si Bicol Saro Party List Representative Tere Redon na mahuhubaran ng maskara ni Madriaga ang mga tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Correct, pangalanan. Huwag na yung mga Mary Grace Piatos. Sanay na tayo dyan, yung mga peki yan eh. Malinaw naman eh. Na peki yung mga Mary Grace Piatos, yung Kokoy Villamin, sila Xiaomi, mga peki yung mga yan. Sabihin ni Madriaga, sino yung mga tao na yan? Paano natanggap yan? Of course, may mga ebidensya dapat. Hindi pwede mga hula-hula lang. May mga paper trail yan. Saan ibinigay? May CCTV footage yan. Saan naganap yung palitan ng transaction? May CCTV footage yan. Marami, basta't kakalkalin lang yan. Kung may alam si Mr. Madriaga tungkol sa mga bogus na pangalan, panahon na para mailahad ito at magkaroon ng linaw para magkaliwanagan na. Lalo't hindi ito sinasagot ni Vice President Sara Duterte. Correct. Expected naman natin, wala ka naman mapipiga dyan kay Sara. Kahit anong gawin mo, pigayin mo man yan. Sumalang na yan dyan sa Senado. Sumalang na yan dyan sa House of Representatives. Ang hihingi ng budget para sa opisina dyan. Nagsalita ba yan? Wala kang nakuha dyan eh. Diba? Lahat in aid of legislation lang naman yun eh. Wala kang makuha. I invoke my rights against self-incrimination. Yan ang laging sinasabi, no? Hindi ako magsasalita. Nasa discretion nyo na yan. Kung bibigyan ko ng budget o hindi, yan laging linyahan yan eh. If Mr. Madriaga knows the process, the handlers, and the real persons behind these entries, then his account can help close the gaps that continue to trouble this issue. Correct. Kung siya talaga ang susi, no, para ma-resolve ito, malaman natin yan, sino yan, kanino dinadaan yung pera, total may mga ibinulgar na siya, lahat-lahat yan na, total nakakulong naman siya ngayon, di ba? Si Mary Grace Piatos ay kabilang sa mga tumanggap ng confidential fund ni Duterte batay sa mga dokumento na isinumite ng tanggapan ng Vice Presidente sa Commission on Audit. Noong Webes, ipinadala ng tanggapan ni House Secretary General Sheloy Garafil ang dalawang impeachment complaint laban kay Duterte sa Office of the Speaker. At ayan nga po, nasundan na po ng ikatlong impeachment case na muling inendorso din po yan ni Laila de Lima. Mukhang mabilis ang pagpapanagot sa mga tao na ito, no? Yari sa dyan. Maganda rin yung pinupunto ng isang abogado dito, no? Si Attorney Ligutan. Ang pinupunto naman dito ni Attorney Ligutan, no? Madriaga affidavit ay tinuturing po itong missing link sa confidential funds case ni Sara Duterte. Kumbaga, sa puzzle, hindi mabuo-buo yung puzzle kasi may mga kulang na parte. May mga kulang na tao. May mga kulang na testamento. Ayan, si Madriaga po ang pupuno dun sa kakulangan na yan according kay Attorney Ligutan. The sworn statement of former aide Ramil Madriaga provides the missing link in tracing how confidential funds were allegedly spent by Vice President Sara Duterte even as the impeachment case can stand even without his affidavit, sabi po ni Attorney Amando Verhil Ligutan. Correct yan sa kanyang interview sa media. Tama nga naman yung punto niya.
Kahit nag-i-exist si Madriaga or hindi nag-i-exist si Madriaga, uusad pa rin po yung impeachment case ni Sara Duterte. Kasi nung 2025, wala pa naman sa eksena si Madriaga eh. Ngayon 2026, last quarter lang naman ng 2025 yan. And ngayon 2026, pumasok sa eksena si Madriaga. Ibig sabihin, mas titibay po yung grounds, mas titibay yung articles of impeachment with the presence of the testimonies of Madriaga. Pero kahit wala yan, uusad pa rin yung impeachment case. Tama nga naman, doon na tayo sa reality, no? Pero yari talaga sila dyan. Dagdag na problema yan, ka-coffee. A third verified impeachment complaint seeking the removal of Vice President Sara Duterte was filed Wednesday before the House of Representatives, with a complaint citing allegations tied to the use of confidential funds in the account of Duterte's former aide, Ramil Madriaga. Ayun, kasama na nga yung kanyang testamento. Ano sa tingin ninyo? Ako 100% sure aakyat ng Senado yan. Lulusot sa House of Representatives yan at dadalhin sa Senado yan para magsagawa ng trial. Kasi ang tatayong korte sa impeachment ay ang mga senador. For sure, 100% dadalhin yan dyan sa Senado at yung robe na yan, yung kulay pula na robe na sinusuot nila, makikita ulit natin na suot yan ng mga senador. Dahil magsasagawa sila ng trial, diringgin yung kaso ni Sara Duterte. Kaya nga nila binabalak na yung yung Duterte, yung Baste Duterte, Robin Padilla tandem, kaya nila binabalak na yan eh. Kasi ramdam nila mai-impeach si Sara Duterte at makukonvict yan. Hindi makakatakbo sa pagka-presidente, kaya naghahanda na ng bagong tandem. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaksyon, may mga gusto po kayo sabihin, ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pa-click lang po ng follow. Ayan, nandyan sa taas, no? Follow lang po. Nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.